Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-riders. Nandito po ulit tayo sa Skygo Santa Cruz. Binalikan po natin itong bagong labas na motorsiklo. Ito po yung Monarch RM125. Kaya sa mga naghahanap po ng copy racer type na motorsiklo, ito po may karagdagan na naman po kayong pagpipilian na sigurado budget friendly po ito. Kaya kung ready na po kayo at ready na rin naman ako, ano pa iniintay? Review na to! Okay mga ka-riders, isa na naman pong brand ng motorsiklo ang in-introduce sa market. Ito pong Monarch motorcycle. Yun nga lang po, dahil bago pa siya, wala tayong makuhang specs. Nag-research po tayo sa Google at sa iba pang mga website. Talagang wala pa po. So mga basic information lang po siguro ang makukuha natin ngayong araw. Saka yung kanyang presyo siyempre. Okay, ito pong Monarch motorcycle ay kasabay na launch nung Skygo Lance and Skygo Bolt 150. In-introduce po ito ng New Moto Marketing Corporation. Meron pa pong mga ibang model na kasama ito, kagaya po nung Monarch Tempest, Monarch Spectre at saka Monarch Axis. Na sila naman po ang nagsusupply sa mga genuine parts ng Skygo and ng Monarch motorcycle nga po. Kaya obviously, made in China rin po ang motorsiklo na to. Bali copy racer type po ng motorsiklo ito, kaya sa mga mahilig sa vintage na motorsiklo, babagay po ito sa inyo, lalo na sa mga aming edad na medyo nakakatanda na. Sigurado may in love kayo sa motor na to, lalo sa kanyang kulay, di ba? Okay, sa totoo lang mga ka-riders, ni-research po natin itong Monarch motorcycle. Wala pa po tayong nakita na ganitong model. Bali ito po yung Monarch RM125ST. Ayan, 125 lang po ang kanyang displacement. Kaya mas maraming brand, mas maganda, mas marami po tayong choices. So yung kanyang classic na itsura, ikita natin yung identity ng isang classic na motorcycle. Unang-una sa kanyang telescopic fork, meron po siyang rubber boot. Protection na rin po para wag mapasukan ng dumi yung ating front suspension. And then ayan, sa kanya naman pong mga ilaw, nakabal po dito sa kanyang round chip na headlight. Ayan, very classic talaga, di ba? And then medyo bluish siya. Pero syempre white po ang kulay niyan. And then naka LED naman po sa kanyang mga turning signals. Ang maganda ho rito, flexible po yung kanyang turning signals kahit matanggi po yan. Ayan o, kita-kita naman talaga sumusunod lang siya. Pataas, pababa, ayan, di ba? Kaya sigurado hindi ito basta-basta tatanggal unless talaga sisirain na po, ano. And then tamang-tama lang po yung kanyang visor o itong kanyang maliit na windshield para protection po sa ating instrument panel na all analog naman po. Ayan, very classic talaga dahil bilog ang kanyang shape. And then isa pa sa trademark na isang classic na motorsiklo, siyempre dapat naka naked handlebar. Ayan, glossy black po ang kanyang kulay. And then maganda ho yung kanyang shape, malalim po yung pagkakabali niya, oh.
nakita ko maraming mga button and switches. Unahin na natin dito sa left side. Ayan, meron po siyang passing light. And then high beam, low beam sign. Turning signals. And then horn. And then maganda, meron po siyang hazard dito sa ilalim mo. Yung button na nakabukod na to. Ayan, di ba? Kompleto naman sa safety features itong si Monarch RM125. And then ito, akala ko may GPS. USB charger po pala. Ayan. At tanggalin lang natin itong takip. Ayan, meron siyang charger. So, kailangan natin magkabit dito ng mga cellphone holder, di ba? Para hindi na abala, para habang natakbo, nagcha-charge. And then dito naman po sa kabila, meron siyang kill switch. And then meron hong switch yung kanyang park lights, headlight, at saka switch off. Of course, ito po yung kanyang electric starter push button. Okay, sa susi naman niya, oh. Ang ganda ho, ayan, may logo ng Monarch sa gitna. Then sa ignition, syempre nasa gitna lang yan. And then ayan, hanggang dito po sa likod, syempre dahil siya copy racer type ng motorsiklo, hindi kompleto ang setup niya kapag hindi ho naka round shape yung kanyang tail light, di ba? Tail light, stop light niya, ayan, bilog lang, kaya lang siguro dapat medyo lagyan natin ng konting protection, di ba? Parang open siya, medyo prone siya para matanggi. Pero syempre iingatan naman to ng rider. And then syempre LED rin po ang kanyang turning signals. And then flexible din po. And then meron siyang extrang bulb po dito sa ilalim na para sa ating plate number. And then syempre dapat pang off-road na rin ang kanyang gulong. Dito po sa rear tire meron po siyang sukat na 3x17. And then tube type pa rin po ito. Then ang kanya naman pong brand ay Wangxing tire. Then naka-spoke wheels naman po dito sa kanyang rear. At maganda ho yun, napansin ko medyo matataba yung kanyang rayos. And then kulay black lang po yung kanyang rim. Ayan, ano po siya, hindi siya alloy ha. And then drum sa kanyang rear brake. And then sa suspension po niya, ito maganda ho yung kanyang rear suspension, naka-stainless na. Ayan, naka-dual shock absorber na po siya. And then very classic din yung kanyang muffler. Ayan, mayroon po siyang heat guard na metal. And then sa pillion footrest, okay, bilog lang siya pero may rubber naman. Hindi naman siya tatama sa muffler. And then dito makapal po naman yung rubber ng footrest ng rider. And then meron po siyang 1 liter na engine oil capacity. And then of course yung kanyang kickstart. Black din ang kulay. And then ito maganda sa kanyang brake pedal. Ayan, meron siyang protection para hindi tayo mapadikit sa engine, di ba? And then 5-speed po ang transmission ng Monarch RM125. Meron po siyang gear shift pattern na 1 down, 4 up. And then of course manual transmission po siya. Ito po ang kanyang clutch. And then of course, ito po yung kanyang fuel reserve. Hindi lang natin alam kung ilan pong litro ang kanyang reserve. Ano po? Pero dito po sa tangke, napansin nyo, medyo malaki siya. Yun lang, wala ho tayong idea at nag-research tayo. Hindi natin makuha yung exact fuel tank capacity niya. Pero ayon po sa size ito, hindi ako nagkakamali, 9 to 10 liters po ang kanyang full tank. Then modernized na rin po yung kanyang fuel cap. Hindi na rin ito basta-basta papasukin ng tubig. Basta lagi natin tatakpan. Ayan. And then sa kanya naman pong upuan, makikita natin yung pagka-classic niya and vintage sa kulay pa lang. And then yung foam niya, ayan, malambot po talaga. Hindi siya basta plain na upuan. Meron siyang mga cuts para hindi tayo dumulas. Ayan. Dito po sa kanyang upholstery, mukhang semi-leather na po siya. And then meron siyang stitches dito sa tagiliran niya. Lambot talaga niya. And then napansin ko lang medyo maliit yung kanyang grab bar. Sana tinaas-taasan pa ng konti, di ba? Para magsilbi na rin na stopper sa likuran ng ating angkas. And then meron pong sukat na 2.50 by 17 dito sa kanyang front tire. And then pareho pong naka-drum brake ang kanyang braking system dito sa front and rear. Okay, mataas lang po siya tignan pero friendly po ito sa mga hindi matatangkad dahil meron lamang po siyang 140mm na ground clearance, 750mm na seat height at ang kanya naman pong timbang ay nasa 112 kilos sa dry weight.
And then buti na bigyan po tayo ng manual. Salamat po sa mga staff ng Skygo. Sir, thank you. Kaway mo lang kayo dyan. Pinakita po nila sa atin yung bagong dating lang na manual. Kaya nagkaroon po tayo ng info dito sa Monarch 125. Okay, meron po siyang fuel consumption na 1.6 liters kada 100 kilometers na takbo. So matipid na po yun para sa isang carburetor type na motorsiklo. And then sa top speed po niya, nasa 90 kilometers per hour. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, air-cooled po sa kanyang cooling system. And then carburetor type pa rin po sa kanyang fuel supply system. 125cc displacement. Meron po siyang maximum power na 7.2 kilowatts at 8,500 RPM. And then maximum torque naman po na 8.6 Newton meter at 7,000 RPM. Ayan, mas lalo po siyang bumaba ng isinide stand natin. Kaya tayo ay sasakaya. Mas bagay sa atin kasi yung gantong mga copy racer type na motorsiklo eh. Pero junior citizen pa naman tayo. Hindi pa tayo senior citizen. Okay yan, kita nyo naman po. Nakatayo tayo ha, lapat na lapat. Then kahit umupo, lapat na lapat po. Nakatiklop pa yung ating mga tuhod. Ayan, nakabend pala, hindi nakatiklop. Napaka-komportable po niya gamitin ha. Relax na relax tayo sa kanyang seat height. Ang baba lang po talaga kasi. Okay, unahin natin dito sa kanyang naked handlebar sa turning radius. Ayan, sakto ho sa ating kita. Kahit wala na siyang clearance, pero hindi naman tayo liliko ng ganyang ka-sharp, di ba? Unless talaga nagkakapit ng takbo. Okay. And then yung kanyang, ayan yung purpose po nung bakal dun sa kanyang foot pedal, sa brake pedal, ayan, di ba? Nakakatulong naman. Check natin yung kanyang rear brake. Ayan, makapit din naman po. Medyo malambot lang po ang gulong, kaya talagang malambot pa. Kaya medyo kapit na kapit siya. And then dito po sa kanyang front brake na drum. Ayun, kailangan po ng adjustment at medyo malalim siya, medyo mahina po ang kagat. And then sa suspension, hindi ko gaganong kalambot yung kanyang bounce. Pero dahil sa lambot po ng kanyang upuan, hindi tayo nahihirapan. Halos hindi po gumagalaw yung kanyang suspension. Pero siguro, pwedeng magpalit ng aftermarket para mas lumambot pa to, di ba? Okay, alamin na po natin ang kanyang presyo. Sa suggested retail price po ng Monarch Cafe 125, 52,000 pesos. And then kung cash niyo po siya kukunin, meron pa po siyang bawas na 2,000. Bali, 50,000 na lang po ang kanyang presyo. And then kung installment naman po, 3,000 lang din po ang kanyang down payment. Sa 6 months, 9,600 monthly. Sa 12 months po, 5,150. Sa 18 months, 3,865. Sa 24 months, 3,170. 30 months naman po, 2,750. At sa 36 months po ay 2,475. And then meron po silang rebate na 200 pesos. Kaya sa mga interesado po, pasyal lang po kayo dito sa Skygo, Santa Cruz, Laguna para makita po ng personal ang gwapong Monarch Cafe 125. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.